Pampat Amaranon, ako nga pala si RV. At ngayon, samahan niyo ako sa isang makabuluhang araw bilang isang volunteer. Ano, tara? AM nagising na agad ako para mag-prepare. Ayun, legit talagang bagong gising ako dyan. Sobrang lutang ko pa talaga. Naganda ako ng maigi dahil alam kong mahaba-habang araw ang tatahakin ko ngayong linggo. Nahanda ko na kagabi ang mga kailangan kong dalhin sa commute. Kaya naman, ayun, nag-makeup na lang ako pagkatapos ko maligo para sure na, alam mo yun, fresh ka na mula umaga hanggang hapon kasi alam kong susubukin ako ng init ng Tarlac. Kasi parang 20 steps away lang talaga yung araw sa Tarlac nasa sobrang init. Ayun, komedya. Tapos noon, bumaba na kami at umalis sa bahay around 4:40 AM para sumakay ng bus. Kasi hindi naman dadaan yung van sa tapat ng bahay namin. So, dun sa tapat ng Robinsons, dun dadaan yung van para makapunta sa commute. Ayan eksena si Bakla bumaba ng bus. Yahoo! Tapos noon, nag-jeep kami. Ayun, sumakay ako sa jeepney. Ikaw nakatabi. Ayun, wala sa tono. That is ma. Ayun, 5:55 AM. Yan na yung van. Yahoo! Yay! Ayun, next stop is Jollibee sa Tar Isla. Ayun. Bago pumunta sa commute, kumain muna kami sa Jollibee. Ayun, sobrang big back na kinain kasi alam kong gamit na gamit yung energy ko mamaya. Tapos, bumalik na yan sa van around 7:15 AM. Ang haba na nung nangyari, 7:15 pa lang, no? So, sa van, nagkaroon ng yap session si Ate Faye as our travel and tours girly for the day. Dito malalaman mo yung brief history ng Bamban with the Pogo and stuff plus the preview ng pupuntahan nating community ng mga Aita sa Tarlac. Na-try ko na rin magganyan before travel and tours. Ayun, super fun siya. Asa na mo, Jing? Ayun. Yeah. Makikita rin dito yung Kalangitan Prayer Mountain and unfortunately, unti-unti nang kinakalbo at pinapatag upang gawing golf course na siyang kinakatakot ng mga volunteers dahil maaaring ma-displace ang community. Para kanino? O di syempre sa mayayaman na naman na mag-golf. Alam nga naman tayo mag-golf. May pambayad ka ba ng membership? Diba? Wala naman. Pang mayaman lang yun eh. Mukha bang afford nating lahat mag-golf? Diba? Hindi. Tapos magastos pa sa tubig. Hindi talaga siya sustainable. Ayun. 7:53 AM, dumating na kami sa Sitio Kalangitan, Capas Tarlac, kung saan makikita na natin ang Aita Learning Center. Yahoo! Ayun, ALC for short. Dito nagsama-sama ng Team Tarlac at Team Manila Van upang masimulan na ang itinerary for the day. Ayun. Una, nagkaroon kami ng orientation at maikling pagpapakilala. Ayun, getting to know each other. Pepe. My name is RV Gabriel Manalo from Pampanga, dating taga Baguio, lilipat sa QC. Ayun, kung wala po ako dito, baka nag-gym ako or kaya nag-vape or kung ano mang gusto kong gawin kasi ang dami kong gustong patunayan sa buhay. Thank you po. Siyempre, nagpakanamo din ako dyan. Tapos, ayun, naghiwalay ng mga bagong volunteers sa mga balik commute. Ayun, to separate. Parang ang dagat na sinapbreak ni Moses. Ayun. As a balik commute, napag-usapan namin na ang araw ng kalayaan at syempre, birthday ni Raisa May noon, June 12. Pinasok ko pa talaga, no? Tinalaki din namin ang isang panibagong issue na kinakatakot ng mga volunteers, ang PAC Civica. Ayun, isa na naman tong AI hub. And isa ito sa mga realizations ko. Sa oras na ito ay tunay ngang hindi pa tuluyang malaya ang Pilipinas dahil napakaraming mga bagay ang pumipigil sa tunay na o pagkamit ng tunay na kalayaan nating mga Pilipino. Diba? Pagkatapos ito ay naghanda kami ng mga damit na dinodonate ng mga volunteers. Ayun, thank you. Maraming salamat po. Ayun, at ang sabi ni Kimberly at ako ay, ang awiting ito'y para sa'yo. Ayun, pagkatapos nun ay naghanda kami sa aming tanghalian. Ang ulam ay Vigna radiata. Ayun, scientific name o mas kilala bilang munggo.
Ang dami pa kasing sinabi, munggo lang naman pala yung sasabihin, di ba? Ayun, si bakla nag-serve ng food, sa daw ng saging, ayun, sobrang sarap. Salamat Team Kusina. Tapos, pagkatapos namin kumain, ayun, magpe-prepare na kami sa aming mga task. Tapos, pagkatapos nun, naglinis na at naghanda na para sa kanya-kanyang task. May mga napunta sa Team Liwanag, sa Team Dunong, at ako, ayun, napunta sa Team Lakbay Bahay. Pero bago yun, hinampas ko muna yung batingting para maging hudyat na magsisimula na ang klase sa Aita Learning Center. Pagkatapos nun, for the Lakbay Bahay na ako. So, ang una naming pinuntang bahay ay sa bahay ni Ramsey. Kinamusta namin siya dahil nagkaroon siya ng eczema. Fortunately, may mga mabubuting volunteers na nagbigay ng tulong para makabili ng gamot niya. And ngayon, medyo bumuti naman na ang lagay niya at medyo masigla na rin siya. So, maraming salamat mga volunteers. Ayun, thank you. Thank you, Lord. Isa rin sa focus ng Lakbay Bahay namin ay ang tanungin ang mga Aita nanays at Aita tatayos kung sila ba ay mayroon ng PhilHealth. Unfortunately, karamihan sa kanila ay wala pa nito at iilan din sa kanila ay wala ding valid IDs at kahit birth certificate. Kaya naman nagsusumikap ang Team Lakbay Bahay volunteers upang maipasaayos ito. Ayun, habang hinihintay namin ang ibang nanays para sa interview namin patungkol sa PhilHealth, kasi nga nasa loob sila ngayon ng Aita Learning Center, ay sumilip muna ako kung saan makikita natin ang ating masisigasig na learners at volunteers sa loob. Sumilip din ako sa Team Kabataan kung saan makikita natin ang ilang mga volunteers at maraming napakakukulit at napakasiglang mga bata. Pagkatapos ng Lakbay Bahay, nag-usap-usap ang aming team sa resulta ng aming ginawa ngayong araw. Dito namin nakita na marami talaga sa ating mga katutubong Aita ang wala pang proper access sa healthcare, PhilHealth card at even valid IDs. So, ayun. Nagsusumikap ang Liwanag at Dunong upang matulungan sila specifically sa pagkakaroon ng PhilHealth, no? So, bago matapos ang araw na yon, nagkaroon muna kami ng saglit na pahinga kung saan bumuli ako ng mga Bingala bracelets na akin ding isinuot. Ayun, sobrang dami ng bracelets ko sa aking forearm. Tapos, bumili din ako para sa aking mga kaibigan. Matapos ang mga task for today, kaming mga volunteers ay pumasok muli sa Aita Learning Center, kung saan hinati kami sa ilang mga grupo at nag-share ng aming natutunan noong araw na yon. Tapos, nagsalita sa harap ang bawat representative. Bilang Namo Jane, ako yung nagsalita nung sa amin. Ayun, panoorin nyo lang yung sinabi ko that day. 3, 2, 1, go! Ayun nga, yung pagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga katutubo. Bakit nga ba oportunidad, no? So, alam naman natin na yung mga katutubo ay masipag, matalino, at mabilidad. Kasi nakita naman natin dito na willing naman sila mag-aral, di ba? Correct? Correct. Masipag naman sila, correct? Correct. So agree naman tayong lahat na may ability sila to learn. Ang problem is, they lack opportunity. And bakit? Kasi lagi silang neglected sa community, sa government natin. Tingnan nyo yung daan doon. Ilang taon na sila dito, hindi pa rin maayos yung daan. Ilang taon na sila dito, wala pa rin kuryenteng maayos. Ilang taon na sila dito, wala pa rin signal na maayos. Pero nung nagkaroon nga nung Aita Learning Center, makikita natin na they are still eager to learn kahit na ano yung edad nila. For example, yung nakausap namin doon sa Lakbay Bahay, si Nanay Corazon, 1960s pa siya pinanganak, and kakasabi niya lang, tuwang-tuwa siya kanina, no? Na papasok daw siya sa ALS this Monday, bukas. So doon makikita na meron silang determination, meron silang grit, meron silang passion. Pero the system is failing us to give them that opportunity. Another factor is yung pagbebenta. Yung simpleng pagbebenta nila, dinadaya sila. I mean like, tinatanggal sila ng oportunidad na magbenta dun sa isang lugar na wala naman talagang problema. Tukuhanan pa sila ng pera. Tapos, another thing, yung kay Nanay Rodaline, yung dyan lang sa tapat, ayun, pumupunta sila dito every Sunday. Nilalakad nila is 10 hours. Yes po, 10 hours. Lakad siya, no? Sa bundok. Tayo nga, biyahe lang, nainitan tayo, hirap na tayo. What more pa yung paglalakad nila sa bundok from Tarlac to Zambales para magtrabaho and babalik sila sa Sunday just
just to study here, just to learn something new. So makikita nyo na meron talaga silang determination. Ang problem talaga is the lack of opportunity. And ang wish ng grupo namin is, yun nga, makita talaga na magkaroon or mabigyan sila ng oportunidad. Kasi nandun naman na lahat yung skills eh. May mga skills nga sila na hindi naman natin kayang gawin. So ayun, makikita mo talaga na capable sila. They are willing. They are more than enough para talaga maabot yung mga mikiin na gusto nila, yung pagiging doktor, yung pagiging lawyer. It's just that the lack of opportunity is preventing them from happening. And ayun, ito is not just an eye-opener eh, no? It's a call for action na dapat, hindi lang tayo dapat ma-empower, na ma-enlighten. Dapat mag-act tayo. Kasi tingin yung nangyari sa Starter Lock with the Axilica. Ang bilis nila eh. Ang bilis nila mag-develop eh. It means that they are capable of developing something new sa New Clark City. Hindi lang nila pinagtutuunan ng pansin yung komunidad dito na nandito na mula pa nung pumutok yung pinatubo, which is nakakagalit. Hindi siya which is akala. Nakakagalit siya. Doon mo marirealize na, ayun, ang mga katutubo talaga ay isa sa mga pinaka-neglected na kung sa mahirap, nandun na sila sa laylayan. Nandun na sila. So, ang kaya natin gawin ngayon is to commit to doing this. To keep on doing this. Kasi sinasabi naman nila yun eh, kagaya na sinabi ni Nanay Aiza last time. Huwag niyo po kaming sukuan kasi they are willing to learn. And by giving that education, kasi it's an empowerment din talaga, upang maabot natin talaga yung tunay na kalayaan. Kasi nga, kaya na sinabi ni Lara kanina, ni Miss Lara kanina, ang kalakip ng kalayaan ang paginhawaan. So, dapat talaga mabigyan ng maginhawang buhay ang bawat Pilipino upang masabi talaga natin na tunay na malaya ang Pilipinas. Ayun po. Nagsalita rin si Teacher Nestlin kasama ang kanyang cute at magaling na aso. Ayun, bilib ang lahat. Panoorin niyo yung Reels Pinos ata yun. Yeah. Pagkatapos nun, nagpalit na ako ng damit at naghanda na muli sa pag-alis sa commute. Ayun, to go home. Ayan, nagbabay na kami sa kanila at konting FOMOism or fear of missing out sa dulo with the commute peeps at Team Tarlac. Kasi nga, maghiwalay na lang landas ang Manila Van at ang Team Tarlac. Pagkatapos ito, ayun, borlogs na halos lahat sa van. Tapos, ayun, nag-stop over kami sa Mabalacat para sa iconic na LGBTQ siomai. Bakit ba LGBTQ? Kasi ang dami niyang kulay, no? Iba-iba siyang flavor. Kabisado ko yan, i-quiz niyo pa ako. Hindi magiging kompleto ang commute experience mo kung hindi ka kumain ng siomai sa Mabalacat as a Team Manila Van. Promise, tikman nyo, sobrang sarap. Tapos, ayun, babay na ulit papunta sa San Fernando kung saan kami binaba ng van. Kami ng ate ko. Ayun, bumaba na kami. Tapos, babay na sa Manila Van. Yahoo, goodbye. Ingat sa kanila kasi pupunta pa sila ng Manila. Malamang Manila Van nga, diba? Ayun, sinundo na kami nila mama noon sa SM Pampanga. Tapos, ayun, biyahe pa uwi sa bahay after that very long day. Grabe, sobrang pagod. Pero, ayun, sobrang worth it din talaga kasi kailang balik na rin ako eh. Alam ko nakakapagod siya pero babalik at babalikan mo talaga ang commute once na na-try mo siya. Kasi nga, sabi nila, ang araw ng linggo ay araw ng pahinga. Pero bilang isang volunteer, ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mas makilala ang ating mga kapatid na katutubo. Makasabay silang matuto, malaman ang kanilang mga kwento at makita ang kanilang galing at pagsusumikap. Dito makikita na ang edukasyon ay tunay ngang mapagpalaya. At sa bawat linggo ng pagkatuto ay isang hakbang patungo sa pantay at mas malayong mundo para sa ating mga katutubong aita. Ayun na lamang siguro na medyo warlogs na rin si Bakla. Ako nga pala ulit si RB at isang liwanag dunong volunteer at salamat sa pakikinig. Edukasyon para sa lahat! Bye guys. Ang bulong araw ang natapos